Emanuel TV. Sa kabilang banda, si Irish. Umuwi ako para maghanap ng note sa ref. Wala si Mommy sa bahay. Nasa trabaho pa si Diana kaya tinawagan ko si Kenny. It rings for about 9 seconds bago ko marinig ang cute niyang boses sa kabilang dulo. Baby, mismo na si Pretty Kenny. Alam kong todo ngiti siya kaya hindi ako umimik. Walang katulad ni Diana at Kenny. Best friends ko sila. Dream on, Ken. Anyways, do you have something doing? You could come over. I'm home alone. Pinipigilan ko ang pagsinghot habang naaalala ko ang dahilan kung bakit ako umuwi. Nawalan lang ako ng trabaho. Nasa bahay ka, di ba dapat nagtatrabaho ka or mga ganyan? Tanong niya at hindi ko lang maitago ang nararamdaman ko kaya napaiyak ako. Hey Munchkin, don't cry. I'm on my way, okay? Just hold on, I know what's going to make my baby sister happy. I'll be there in a bit. At ibinaba niya ang tawag. He cares for me as if I am his real baby sister, not just cousin. Hindi ko mapigil ang umiyak nang hindi ko makain ng paborito kong chocolate ice cream na may kasamang M&M's. Alam kong iyon ang bibilhin ni Kenny sa pagpunta niya rito. Pulang-pula ang ilong ko at namumugto ang mata ko. Nagsisimula akong mag-isip ng mabuti. Sino si Mr. Black? Ibig kong sabihin ng lalaki ay may malaking awtoridad. Masama at malupit, pero ayokong maging judgmental. Hindi maalis sa isip ko ang malambing na tingin na binigay niya sa akin nang magkomento siya sa kulay ng mga mata ko. Narinig ko ang tunog ng bell at nawala sa isip ko ang lalaking nagpatanggal sa akin ng trabaho. Oh baby, umiiyak ka, sabi ni Kenny habang nilalamon ako sa kanyang mahigpit na bear hugs. Kenny is here, okay? Don't cry Munchkin. Sana hindi kita inistorbo, tanong ko habang lumalayo sa kanya at naglakad papunta sa couch. Puno ng tissue ang side table. Pinisil ni Kenny ang kanyang cute na maliit na ilong sa disgust. May isang taong umiiyak ng masama upang ilagay ang lahat ng mga tissue na ito sa mesa. I playfully punched his arms and let out a dry laugh and start crying again. I lost my job, Kenny. I know, honey. Nakausap ko si Diana. I'm so sorry, okay? We'll find you another job, sweetheart. And that asshole who did that are going to pay. Sabi niya at ramdam ko ang galit na lumalabas sa tenga niya. Tumingin ako sa kanya saglit. Ang cute niya sa kanyang mapupusok na berdeng mata. Kung hindi siya bakla, talagang ipag-matchmake ko siya kay Diana. Don't cuss, Kenny. Pero seriously, naistorbo ba kita? No Munchkin, you're my number one girl in the world and so it doesn't matter if I was busy or not. Let me get spoons before our ice cream melts. Tumayo siya at naglakad pabalik sa kusina na may dalang sobrang laki ng mga kutsara. Ganyan kami ni Kenny. Gumagamit kami ng sobrang malalaking kutsara para sa ice cream. So, gusto mong pag-usapan? Huminga ako ng malalim at sinabi sa kanya ang naiisip ko. Sobrang gwapo niya pero may bastos siyang personalidad. Alam kong hindi ako yung tipong mapanghusga pero si Kenny masungit siya. He's got this amazing silver eyes that one can look at for hours. Perfect jet black hair, perfect chiseled jaws, straight nose, mapupungay na labi. Nakakamangha ang mga kalamna na parang mapunit ang kanyang suit at siya ay napakatangkad at wow, take it easy tiger, nababaliw ka na sa itsura niya, diba? And you never go that extra mile with anyone. Kahit ako. May crush ka ba sa kanya? Tanong ni Kenny na nagpa-realize sa sinasabi ko. Namumula ako na parang kamatis. Oh my God, namumula ka. May crush ka sa kanya? No, paano ako magkaka-crush sa isang ganyan? Punong-puno siya sa sarili niya. Ayoko sa kanya, gulat na sabi ko sa bilis kong sinabi. Binigyan ako ni Kenny ng kanyang I'm not convinced look. Seryoso Ken, hindi ko nga alam. Kung medyo gentleman siya, I'll consider him a nice guy pero hindi. He's anything but nice. Siya yung lalaking muntik na akong sagasaan nung unang araw ko dito, at nawalan ako ng trabaho kung anuman, hinahamak ko siya. Natulala ako pero nadama na nagkasala para sa paglukso sa mga conclusion. Okay, yan ang sinasabi mo pero hindi pa rin ako kumbinsido. So anong gagawin mo ngayon? Alam mo na mahirap makakuha ng trabaho dito sa New York, right? Tanong ni Kenny sa akin habang sumasandok siya ng maraming ice cream at sinusubukang ipasok ito sa kanyang bibig dahilan upang mapahid ito sa kanyang buong mukha. Humagikgik ako, napaka-adorable niya. I don't know Ken, mom's gonna be disappointed. I get a job and lose it the next day. I can't tell her Ken, ang dami niyang pinagdadaanan ngayon. Hindi pa stable ang trabaho niya. I'd do anything I find, tapat kong sabi. Tinaas ni Kenny ang kanyang kilay at nagsimulang ngumiti. Alam kong may sasabihin siyang kalokohan.
Hinampas ko ang balikat niya. Ew, that's gross. Para akong sumuka ngayon. Para siyang baliw na tumatawa ngayon. Sobrang nakakatawa para sa kanya. You're such a baby Irish. Naalala ko pa noong kailangan kong sabihin sa iyo na dick is private part of men. You're 21 and still a virgin. Isang inosente na hindi man lang na finger. Gosh baby sis, ikaw ay. Sinampal ko ulit siya. Tumigil ka Ken, nakakadiri yan. Erg, kailangan mo nang umalis dahil hindi na tikom ang bibig na yan anytime from now, di ba? Tawa pa siya ng tawa. Itong best cousin ko, Erg. Stop what Munchkin, you're so beautiful. The most beautiful girl I know. You need to get hitched you know. Tumayo ako at buong lakas ko siyang hinila pero hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Napakalaki niya. Get up big cat, alisin mo ang malaki mong puwet sa sopa ko at umalis ka na. Kita na lang tayo bukas. Fine baby, I'm go because my boyfriend is waiting for this big bot to have a good time. So bye sweetheart. And with that, umalis na siya. Iniwan ako sa aking mga iniisip na patuloy na lumilipat pabalik sa Greek god na may silver na mata sa halip na mag-isip ng isang bagong trabaho. Nagising ako kinaumagahan sa amoy ng freshly baked lemon cake. Ang galing ni mommy na baker at ang amoy na ito, oh. Malunod ako dito. Pumunta ako sa aking banyo at nag-toothbrush, ginagawa ang aking gawain sa umaga at pumunta sa aking maliit na closet. Pinili kong magsuot ng cream white sweater at violet mini skirt na may tag kasama ng light black legging. Sa senior high, nakuha ko ang class award sa fashion. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at ngumiti. Bababa lang ako sa tindahan ng dyaryo at maghahanap ng trabaho. Mommy, sabi ko habang papunta sa kusina. Lumingon siya sa akin at binigyan ako ng matamis na ngiti. My baby, you look good sweetheart. Papasok ka ba sa trabaho? Bahagyang napawi ang ngiti ko. Hindi ako makapaniwala na kailangan kong magsinungaling kay mommy. Tumango lang ako. Pinasadahan niya ng daliri ang buhok niya. Honey, I might be stay long nights in the hospital. Maraming trabaho at kailangan natin ng pera. Pumunta ako sa kanya at niyakap siya. It's okay mom, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Naglagay ako ng isang piraso ng cake sa aking bibig at napaungol sa sarap nito. Ang sarap mom. Kain na tayo para hindi ka malate. Umupo kami at kumain habang nagkukwentuhan. Nang matapos ako, tumayo ako at nagpaalam kay mommy. See you later and take care. I love you mom. Lumabas ako sa mainit na hangin ng New York. Maglalakad lang yata ako ng kaunti bago pumara ng taxi. Makalipas ang ilang minuto, isang magandang itim na SUV ang huminto sa harapan ko. Ungol ko, not again. Pagod na akong makakita ng mamahaling itim na sasakyan araw-araw. Hindi sila nagtatapos ng maayos. Sa pagkakataong ito, ibang lalaki ang lumabas. Gwapo siya na may brown na mata at brown na buhok. Hi Kate. Oh, so alam niya ang pangalan ko. Great. Tahimik lang ako at hinihintay ang sasabihin niya maliban sa hi Kate. I'm Roberto at may trabaho ang boss ko para sa iyo. Sabi niya at hindi ko maalis ang Italian accent niya. Bakit lahat sila may ganoong partikular na accent? Tumingin ako sa kanya na parang lumaki na siya ng dalawang ulo. Sino ka? Medyo ngumiti siya. Tama ang sinabi ni boss na knave ka. Sinabi ko na kung sino ako. Roberto, remember. Kailangan ko ring ngumiti. Nakakahawa ang ngiti niya at parang pala kaibigan. Fine, who's your boss? Tanong ko na nagdiin sa boss. How about you find out yourself? Don't bother, I don't have a gun and the job's legal. Sabi niya na itinaas ang kanyang malalaking kamay para ipakita sa akin na wala siyang baril. Sumama ka na lang sa akin. Inilibot ko ang paningin ko. You must be out of your mind if you think I'll just follow you. Ngumisi siya. I actually didn't expect you to just come with me. Pero kailangan mo ng trabaho at pwedeng mag-offer sa'yo ang boss ko. Medyo nag-isip ako. Paano mo nalaman na kailangan ko ng trabaho? Paano ko malalaman na hindi mo ako kikidnapin? This time, tumawa siya na parang sinabi ko ang pinaka-nakakatawang bagay sa balat ng lupa. Paano kita kikidnapin? You're 21 so I can only adult-nap you. But either ways, it's going to look like kidnapping since you have a baby face and you're really small. Okay, nabigla ako. Paano niya nalaman ang edad ko? Paano mo nalaman ang edad ko? Kung sa bagay, tinatakot mo ako, sabi ko sa kanya. Ngumisi siya. Pinadala ako ni Adam. Madali niyang sabi. Napaisip ako saglit. Okay, fine. I'd go with you pero para malaman mo, I have my pepper spray. Ngumiti siya sa akin na para bang 2 taong gulang ako. It's fine with me little baby, but hey, you don't tell a kidnapper na may pepper spray ka okay. Ngumiti lang ako at sumakay sa kotse niya. Sana hindi ko ito pagsisihan. Kung tutusin, kailangan ko ng trabaho.
Nakakabingi ang katahimikan. Mga 15 minuto na kami sa kotseng ito at hindi ko na kinaya. Saan tayo pupunta? Tumingin sa akin si Roberto ng ilang segundo bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Papunta kami sa downtown pero kailangan kong malaman kung saan niya rin ako dadalhin. Berto, downtown. Narinig ko ang duto na naging dahilan ng pag-ikot ng mata ko. Ang tanging bagay na magaling ako. Alam ko, saan ba talaga? Hindi ako nabigo na bigyang diin ang sarili kong Like I told you, I'm not kidnapping you. No need to be scared, sagot niya na parang ito ang pinaka-obvious. Ang lalaking ito, tumahimik na lang ako at tumingin sa mga kamangha-manghang gusali ng New York. Ibig kong sabihin, pabalik sa Ohio mayroon din kaming magagandang gusali ngunit ang New York, it's the bomb. Huminto ang sasakyan at napaawang ang bibig ko nang makita ko ang nasa harapan ko. Dapat ito ang pinakamagandang bahay na nakita ko. Napakaganda ng mala hotel na gusali. Pag-aari ba ni Adam ang lahat ng ito? Little one, we should go in, meet the boss. Sabi ni Roberto, parang nagtanong, dahilan para mapaalis ako sa aking pag-iisip. Kung sino man ang may-ari ng bahay na ito, walang alinlangan, ay isang filthy billionaire. Umakyat kami sa hagdan, nadaanan ng isang napakaganda at malaking pool. Naglagay si Roberto ng code sa isang pad na hindi ko napansin at automatikong bumukas ang pinto. Wow, bulalas ko na parang 4 years old na first time pumunta sa Disneyland. Bakas sa mukha ni Roberto ang nakakaaliw na mukha habang marahang umiling. Alam mo, mukha ka talagang baby but I expected a more mature character behind the looks. Now I know you really are little one. Pumunta ako sa floor-length window at hinangaan ang view ng kapaligiran. Na nagpapaalala sa akin, so anong trabaho ko dito? This isn't an office and this house is. Marunong ka bang magluto? Tanong niya. Bahagya akong umiling. I can try. Wrong answer. It's supposed to be a yes or no. How can you work in an office if you can't answer a simple question? Nagsasalita si Roberto habang may tinatype sa phone niya. Mas nagkaroon ako ng oras para tingnan siya. Isa siyang hunk, no shaking on that. Ngumisi siya nang mapansin niya akong nakatitig at nagtaas ng kilay na naghihintay ng sagot. Hey, don't underestimate me. I can type and I know about marketing and management. I took a course in business management and now, when I enroll in NYU, I'm gonna major in it. There. Anyways, hindi ako ma-stress ni Adam. Itinuro ko at napangiti sa pagkapanalo ko. 1 point for me, 0 for you. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa ginagawa niya. Nasaan itong boss? Kanina pa tayo nandito. 8 minutes, 31 seconds. Narinig ko ang unmistakable Italian accent mula sa hagdanan. Takot na takot akong humarap kay Mr. Black. It's him. Alam kong siya yun. Roberto, excuse us. My goodness, niloko ako ni Roberto. Hindi ito ang bahay ni Adam. Haharapin ko siya mamaya sa pagsisinungaling niya sa akin. Mula sa kinatatayuan ko, hindi ko siya nakitang lumabas. Tanging tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ang narinig ko. Mr. Black cleared his throat at kinuha ko yun bilang cue para harapin siya. Dahan-dahan akong lumingon at huminto ang paghinga ko. Tila lalong nagiging hot at gwapo si Mr. Black sa bawat segundo. Ang kanyang mga silver na mata, ang pinakamagandang shade kung titignan at ang itim na tee na suot niya ay walang awa sa pagtatago ng kanyang abs at muscles. Kung nandito si Diana, naglalaway na siya. Well, ako rin, ngunit sa loob. Going back up, ang kanyang itim na buhok ay mukhang napakalambot. Oh my goodness, saan ako kumuha ng lakas ng loob para hayagang titigan ng isang lalaki? Masyado akong nagiging spoiled. Hindi matutuwa si mommy pag nalaman niya. Tapos ka na bang tumitig, princess? Nakangusong tanong niya. Alam kong kasing pula ako ng strawberry. Namumula ako ng husto. Nagbaba ako ng tingin, nahihiya akong tumingin sa kanya. So you're the boss. Pagod na akong makita ka. You made me lose my job and want to give me again. Unbelievable. Ngumisi ako. Just so you know, hindi kita binibigyan ng trabaho dahil naaawa ako sa pagkawala mo ng trabaho o kung anuman. At ayan na naman siya sa pagsira sa dati kong bad mood. Tumingala ako sa kanya at ang matinding titig niya ay napalingon ulit sa paa ko. Hindi ako nagsasalita dahil literal na takot ako sa lalaking ito. Nakakatakot kaya siya. Napalunok ako at binalik ang tingin sa kanya. Kung ganoon, bakit gusto mo akong bigyan ng trabaho? Hindi ko kailangan ng trabaho mula sa isang nakakakilabot na taong tulad mo. I'm giving you a job to free your little mind about lying to your mom. And renew those hidden potentials of yours that died along with your dad. Sumagot siya nang walang pakialam sa mundo. Nahuli ko siyang sinusuri ako. Buti na lang nakabihis na ako. Muntik na akong mawalan ng malay sa gulat. How do you know that? Mr. Black, are you stalking me? Mr. Black,
Yan ba ang tawag mo sa akin? Tanong ng masungit na Italian, na nagparamdam sa akin na ito ang unang pagkakataon na lantaran kung tinawag siya ng ganoon. Ha! Nakataas ang kilay na tanong niya. Tumango ako. Well, kung nagsinungaling ako kay mommy at alam niya, siguradong makikita niya kung nagsinungaling ako sa kanya. Dagdag pa ang pangalan tumugma sa kanyang bastos na personalidad kaya hindi na kailangang itago ito. Ang pagdadala niya sa aking yumaong ama sa ganito ay hindi tumutulong din pero hindi ko ipaparamdam sa kanya na emotional topic yun para sa akin. But just so you know, I'm not working for you. You can't make me lose my job and expect me to work for you. Sa bilyon-bilyong tao sa mundo, you never. Sabi ko at aalis na sana pero napatigil ako sa sinabi niya. You live and you remain jobless for life. Believe me, I can do that, princess. Tumalikod ako at naglakad palapit sa kanya. Mas matangkad siya sa akin. Nakakabaliw na matangkad, pero bagay na bagay ito sa kanyang pangangatawan. Sinundot ko ang kanyang batong matigas na dibdib sa abot ng aking makakaya. You can't do that. I'd sue you. Isang bored na tawa ang pinakawalan niya. Ito ay isang advice, princess, magtrabaho para sa akin. Hindi ko sana tatanggapin pero isang bagay tungkol sa princess na tinawag niya sa akin ang nagpatunaw sa loob ko. Bakit gusto mo pa akong magtrabaho para sa iyo? Hindi mo ako kilala and I sure as hell despise you with the little I know about you. What do I even have to do for you? You told me you have everything right. Ano ang kailangan kong gawin para sa iyo? Paint. Alam kong mahal na mahal mo ang pagpinta pero ang tagal mo nang hindi nagagawa. Binibigyan kita ng pagkakataong gawin ulit. Sagot niya. Kilalang kilala niya ako, nakakatakot. Paano niya nalaman ang ganoong personal na impormasyon? The last time I paint was with daddy. Hindi ko talaga alam kung paano itago ang emosyon ko. Gayunpaman, hindi ko magawang magalit sa kanya dahil sa pagbabalik ng mga dating alaala. Sa kabaligtaran, dapat akong magpasalamat sa pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon. Pero paano niya nalaman ang tungkol dito? Basta alam kong mahal mo ito. Sinagot niya ang hindi ko tinanong na tanong. You start tomorrow. I'd pay you well, princess. Don't let that part stress you out. You get to have free breakfast and lunch and a cool environment. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-paint. Ipinta mo ang iyong magandang puso. Buhayin ang patay na talento. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. And what if I don't want to work for you? I don't care about your stupid breakfast or lunch. I can feed myself. I don't want to work for you, gets mo ba? Tanong ko sa kanya, nakatingin siya ng diretsyo sa mata. Nagkibit-balikat siya. Kung gayon ay wala kang pagpipilian kundi ang sirain ang iyong mga pagkakataong pumasok sa business school at makakuha ng trabaho saan man sa lungsod na ito. Napabuntong hininga ako. Paano niya nalaman ang lahat tungkol sa akin? You monster. Sinamaan ko siya ng tingin, alam kong na-trapped ako. Ngumisi siya. Ang dami ko kasing naisip. Wala kang choice. You start your work tomorrow. Sabi niya at tumalikod, naglakad palayo. Nakatayo ako doon habang iniisip kung paano ako napunta sa gulo na ito. Bakit pa ako nakapasok sa damn car kanina? Bumalik si Roberto at ngumiti. I'm sorry for lying to you kanina. I had no choice. But I see you got yourself a deal with the boss. Maaaring mahirap sa unang ngunit kapag nakita mo ang iyong unang sweldo, gugustuhin mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. At alam ko kung ano ang iniisip mo. You better come tomorrow, Kate, or you wouldn't like the end of it. Just an advice, sinabi niya. Inilibot ko ang paningin ko. Whatever, sabi ko at naglakad palabas. Hindi pinansin ang alok niya na ihatid ako pauwi. Siya ay isang sinungaling. Kinailangan ko ang aking oras at espasyo para isipin ang magulong sitwasyong ito. Mahirap talagang kumuha ng taxi dito. Ang kapaligiran ay sumigaw ng kayamanan at pera. Naglakad ako ng kaunti bago pumara ng taxi papuntang Adams. Sa Kitchen of Adams. Talaga, I can't believe he did that. Damn. Sana ako na lang ang muntik ng masagasaan niya. Halos sumisigaw si Diana sa break room habang ibinubuhos ko ang beans sa kanya. He even checked you out. Napasigaw siya sa huling bahagi. Diana, calm down, okay? I'm not 100% sure he was checking me out since there were no sign of approval or disapproval on his face. Just his normal always grumpy but handsome face. Look Diana, we can't tell my mom. Ayokong isipin niya na kailangan kong manatili sa bahay at magkolehiyo tulad ng ginawa ko sa Ohio. Gusto kong magkaroon ng sarili kong apartment at gusto kong magtrabaho para dito, sabi ko sa kanya. It's our little secret, sinabi ko sa kanya. Not that she was gonna tell on me to my mom but it's better safe than sorry. Tumingin siya sa akin sa kabinuksan ng mga kamay niya para sa yakap. Nag-aalinlangan akong yumakap sa pag-alam na magiging isang yakap na nakakadurog ng buto. I love you and I don't want to scare you, but be careful sweetheart, Mr. Romano is dangerous.
Far more dangerous than he looks. I thought about it but it didn't stand straight, hindi naman siya ganoon kadelikado para sa akin. Nakakatakot lang. Some was lost and broken. I guess I'd find out when I start working. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.